Bilang isang mananampalataya, ang pagiging Kristiyano po ay hindi ito isang relihiyon lang para sa atin. Kundi ito na po ang buhay natin. Kasalanan po ang dahilan kung bakit ang tao ay lumalayo at matamlay sa gawain. Ano man ang dahilan bakit lumalayo ka? Ano man ang dahilan na ikaw ay walang sigla sa paglilingkod? Sabi ng Panginoon, bumalik ka at ikaw ay kanyang bibigyan ng habag. Isaiah 55 verse 7, let the wicked forsake his way, and the righteous man his thoughts. And let him return unto the Lord, and he will have mercy upon him, and to our God, for he will abundantly pardon. Okay, ito pong message ngayong gabi, ay ito po yung aming verse sa aming workshop during our preacher's training. Dito pong verse na to, ito yung title na inilagay ko doon sa amin pong ginawang mga outline. At let me share to you my outline. At ang title po nito ay Returning to God. At pag pinag-usapan ng returning, o pagbabalik, ay merong kakaibang saya sa puso ng isang taong lalayo sa kanyang mga mahal sa buhay, lalo na kung matagal kang wala, matagal kang umalis, kagaya ng kung ikaw ay nag-abroad. Naranasan niyo na bang lumayo sa inyong mga mahal sa buhay at nung kayo'y malayo ay nakita mo yung kahalagahan niya at nakita mo yung mga moments, na mismo yung mga moment na kayo'y magkasama? Gaano katagal yung napalayo kayo? Isang araw, isang linggo, isang buwan? So, yung pakiramdam ay depende sa tagal din ng pagkalayo. Kapag isang araw lang, hindi mo pa mamimiss. Pero pag isang linggo, medyo namimiss mo na. Isang buwan, mas lalo na. Lalo na siguro kung 2 taon. Kagaya yung mga nag-abroad dyan, na-experience natin ito. At iba yung pakiramdam ng pananabik. Lalo na kung yung mga iniwan mo, ay sinasabing bumalik ka na, umuwi ka na dito. So iba yung pakiramdam. Kapag ganun yung mga iniwan mo na sinasabi na umuwi ka na dito at bumalik ka na dito. Pero merong ibang nasa abroad na kahit gusto na nilang umuwi, ayaw pa silang pauwiin. Dahil may mga pinapagawa pa, huwag ka muna umuwi, hindi pa tapos yung bahay. Huwag ka muna umuwi, hindi pa tapos yung mga anak mo. O nakakalungkot yun sa mga isa-isang tao na nasa malayo, gusto mo na umuwi, pero hindi ka makauwi dahil sabi ng mga iniwan mo, huwag ka muna umuwi. At nung ako'y nasa abroad ay nakita ko po ito. Dahil may mga kasamahan ako na yung ticket nila ay pinipera na lang nila. Sa halip ng magbakasyon sila, yung pambili ng ticket nila ng kanilang employer ay pinipera na lang at pinapadala doon sa kanilang pamilya. May mga iba-ibang mga experience ang mga tao na lumalayo at lalo na yung mga nag-abroad. At meron namang mga umalis na hindi na nakabalik. Umalis, nagbakasyon, hindi na nakabalik. Gaya ni Barbie Hsu, nagbakasyon sa Japan, hindi na nakauwi. Kilala niyo ba yun? Si Sanchay. Di ba laban ng Facebook yun? Yung mga, siguro, baka yung iba dito, hindi na ba panood yun? Yung Meteor Garden na famous ito no, during 90s yata yun. At, 2000. At, laging laman ng Facebook. Nagbakasyon lang from Taiwan to Japan. Namatay na sa Japan, hindi nakabalik. So, yun ang nakakalungkot. Umalis at hindi na nakabalik. And let us go to our preaching. How to return to God? Sabi po dito, primarily this is about Israel. Pag binasa po natin ito, ay let the wicked forsake his way and the unrighteous man his thought, and let him return to the Lord, and he will have mercy upon him, and to our God, for he will abundantly pardon. How to return to God? At pag ito po, si Prophet Isaiah ay inutusan ng Panginoon at nagsasalita siya at ang kausap niya dito
ay ang bayang Israel. So primarily, this verse is about Israel. Subalit, sa mga previous verses, ay makikita natin na meron itong messianic prophecy about our Lord Jesus Christ. Sabi dito sa verse 3, "And I will make an everlasting covenant with you, even the sure mercies of David." At ang tinutukoy nito ay ang ating Panginoong Hesukristo. "And let the wicked forsake his way." Talikuran ng masama ang kanyang mga lakad. At alam naman natin kung ano ang kinagagalit at namumuhi ang Diyos sa kanyang bayan sa kasalanan ng kanilang ginagawa kapag ito ay kasalanan ng idolatry. Dahil ayaw na ayaw ng Diyos na mayroong sasambahin ang kanyang bayan maliban sa Kanya. At ayaw ng Panginoon na mayroong paglilingkuran ang kanyang bayan maliban sa Kanya. Sapagkat sabi ng Panginoon, "My glory I will not share to others." At tininan ko dito, sabi dito, "Let the wicked forsake his ways." Sabi ko, bakit wicked ang ginamit, hindi sinners? Ngayon tininan ko, definition ng kaibahan, definition ng wicked and sinners. Sabi dito, "Wicked implies a more extreme level of evil and deliberately maliciousness, often with a sense of taking pleasure in causing harm, whereas sinner simply refers to anyone who has committed a sin which can lead to minor transgression to more serious acts without necessarily implying a malicious intent." So may pagkakaiba. Yung wicked ay mas intense, extreme ang level of sin kaysa sa sinner. Subalit, kasalanan man, maliit o malaki, ay kasalanan pa rin sa harap ng Diyos. Tama? At sabi ng Biblia, "Your iniquity have separated between you and your God, and your sin have hid his face from you that he will not hear you." Maliit o malaking kasalanan ay kasalanan sa Panginoon, at itong kasalanan ito ay naghiwalay sa tao at sa Diyos. At kung maliit man ang kasalanan mo, ay sa impyerno ka rin, parurusahan ka pa rin sa impyerno. Malaki ang kasalanan mo, parurusahan ka pa rin sa impyerno. Kung magkaiba man ang init ng impyerno, impyerno pa rin. At hiwalay ka pa rin sa Diyos. Kaya ang kasalanan po sa Panginoon ay kasalanan, maliit man o malaki. At papaano tayo babalik sa Panginoon? Ang sabi dito, "Let the wicked forsake his ways." Talikuran ng masama ang kanyang lakad. And another, "The unrighteous man forsake his thought." Kalimutan ng taong hindi matuwid ang kanyang masamang pag-iisip. Ito po ay mga sinasabi ni Isaiah sa bayang Israel. Sabi ng Panginoon, "Bumalik kayo sa akin, kalimutan ninyo ang inyong mga masamang lakad at ang inyong mga masasamang isip." And ano ang pangako ng Panginoon sa mga taong babalik sa Kanya? What is God's promise to those who will repent and return to God? Mercy will be given to him. Mercy will be given to him. And another, God will abundantly pardon his sin. Bibigyan siya ng habag ng Diyos at siya ay papatawarin sa kanyang mga kasalanan. See? Ganun po ang ating Panginoon. Yung mga bumabalik sa Kanya ay hindi niya ito ipagtatabuyan, at yung bumabalik sa Kanya at nagsisisi at tumatalikod sa kasamaan ay Kanyang papatawarin at siya ay lilinisin sa Kanyang mga kalikuan. At makikita natin dito na ang bayang Israel, kapag sila ay nagkakasala sa Diyos, sila ay pinarurusahan, sila ay pinapaalipin, pinapasakop sa kanilang mga kalabang bayan, at kapag sila ay nagsisisi at bumalik sa Diyos, nagpapadala ang Diyos ng magliligtas sa kanila, isang matinong hari, isang matuwid na hari, at sila ay muling babalik sa Panginoon at sila ay muling pagpapalain. At sa ating buhay Kristiyano, ay sana ay makita natin ito. Na kapag tayo ay lumalayo sa Panginoon, ay ang Panginoon ay hindi natutuwa
at meron siyang pamamaraan para tayo ay ibalik. At ang pangako niya sa mga bumabalik, sila ay kahabagan at sila ay muling kakandiliin. At para po sa atin, sa ating buhay Kristiyano, sa atin bilang mga mananampalataya, bilang isang mananampalataya, ang pagiging Kristiyano po ay hindi ito isang relihiyon lang para sa atin. Kundi ito na po ang buhay natin, yakapin natin ito at ipamumuhay natin ito na tayo ay mga Kristiyano at tayo ay mga tagasunod ni Kristo. At sa mga kasamahan natin na umalis at bumalik, ay may paalala ang Panginoon. Bumalik kayo sa gawain ng Panginoon. At ang Panginoon, sa inyong pagbabalik, kayo ay kanyang muling gagamitin, kayo ay muling pagpapalain ng Panginoon. Marami tayong mga nakikita, mga kasamahan, na hindi natin malaman sa kadahilanan bakit sila ay lumalayo sa gawain ng Panginoon. Bakit sila ay nagiging malamig sa gawain. Ano-ano ba ang mga dahilan upang ang tao ay lumayo at maging matamlay sa gawain? Kasalanan. Kasalanan po ang dahilan kung bakit ang tao ay lumalayo at matamlay sa gawain. Ayaw niyang aminin sa sarili niya na siya ay malayo sa Panginoon. Ayaw niyang aminin sa sarili niya na siya ay may ginagawang kasalanan sa Panginoon. Kaya ang ginagawa niya, umiiwas siya paunti-unti, hanggang hindi niya namamalayan. Malayo na siya at ilang taon na siyang wala sa gawain ng Panginoon. Kasalanan po ang nagpapabigat sa tao, nagpapabigat sa buhay ng isang Kristiyano, kaya siya ay matamlay sa paglilingkod sa Panginoon. Wala naman sigurong laging nasa church, merong mga activities, merong mga ministry, pero malayo ang puso sa Panginoon. Meron kayong ganun? Pwede rin meron. Sapagkat ang puso ay kayang turuan at mayroong mga tao na ang puso niya ay may kalyo na. At kaya niyang magkunwari sa harap ng mga kasamahan. Kaya niyang magkunwari sa mga tao na siya ay walang kasalanang tinatago, wala siyang kasalanang dinadala, at kaya niyang umawit, pero nakikita ng Diyos ang kanyang puso. Kaya wala tayong pwedeng itago sa Diyos. At ano po ang sabi ng Panginoon dito? Let the wicked forsake his ways. At ano ang kanyang pangako? And he will have mercy upon him. And he will abundantly pardon. Anuman ang kasalanan mo, anuman ang kabigatan sa puso mo, anuman ang nagiging dahilan, bakit matabang ka sa gawain, anuman ang dahilan, bakit lumalayo ka, anuman ang dahilan na ikaw ay walang sigla sa paglilingkod. Sabi ng Panginoon, bumalik ka, at ikaw ay kanyang bibigyan ng habag. At muli mong mai-enjoy ang iyong buhay, ang biyaya at kagalakan ng kaligtasan. At sa gabi pong ito, ay nais kong makita natin na ang Panginoon po ay nag-aantay sa atin na tayo ay maglingkod ng buong puso sa Kanya. Kalimutan natin at talikuran natin, alisin natin sa buhay natin ang mga nagpapabigat sa ating paglilingkod bilang mga Kristiyano. Naalala niyo ba yung tungkol sa prodigal son? Nung ma-realize niya sa kanyang sarili, yung kanyang nagawang kasalanan, siya ay nagpakalayo-layo. At nung na-realize niya sa kanyang sarili, siya ay nagkasala, anong ginawa niya? Siya ay bumalik sa Panginoon. Siya ay bumalik sa kanyang ama. At anong ginawa ng kanyang ama? Malayo pa lang siya nung siya ay nakita. Yung kanyang ama, he ran and fell on his neck and kissed him. Ganun siya. Ganun siya inaantay nung kanyang ama na bumalik. At ang ating pong Panginoon, sa mga kapatid natin na hindi natin nakakasama at lumayo, inaantay tayo ng ating Diyos. Maglingkod tayo ng buong puso. Nawa sa kanyang pagbabalik ay sumpungan niya tayong tapat na naglilingkod. At kung ikaw man ay nasa church, lahi kang nasa church, subalit ang puso mo ay malayo sa Panginoon.
Humingi ka ng tawad sa Diyos upang ang iyong ginagawang paglilingkod ay maging katabag-tanggap-tanggap sa Kanya. At kapag ikaw ay nakabalik sa gawain, kapag muli mo nang na-enjoy ang biyaya ng kaligtasang ibinigay sa iyo, kapag muli mo nang naranasan ang kagalakan at kasiyahan ng tapat na naglilingkod sa Diyos, huwag mong pasalamatan ang sarili mo. Huwag mong itaas ang sarili mo. Sapagkat ang pagbalik sa Diyos, ito ay sa biyaya lamang. Nakakabalik tayo sa Panginoon dahil sa Kanyang biyaya. Nakakapaglingkod tayo sa Panginoon dahil sa Kanyang biyaya. Ang lahat ay sa biyaya lamang ng Panginoon. At walang dapat itaas sa buhay natin, kundi ang Diyos. Nagagawa natin ang lahat ng bagay dahil sa Diyos at sa Kanyang biyaya lamang. At kung tayo ay may mga kaibigan, kakilala, paalalahanan natin. Ang sabi ng Biblia, bumalik ka sa Diyos, bumalik ka sa paglilingkod, bumalik ka sa kasiyahan ng paglilingkod. Naalala ko yung awit dati ng isang singer. Sabi niya, dati-rati, laman ng puso mo'y ay ang pangalan ko. Diba? Nung tayo ay unang naligtas at nakilala natin ang Panginoon. Laman lagi ng puso natin ay ang Diyos. Laging nais ng puso natin ay paglingkuran siya dahil nalaman mo na makasalanan ka, marami mong kasalanan, hindi mo kayang bayaran, subalit ang Diyos sa Kanyang biyaya tabag. Binayaran niya ang kasalanan mo sa krus at ikaw ay itinuring na Kanyang anak at ikaw ay binigyan ng biyaya ng kaligtasan. At paalala ito sa atin, baka tayo ay minsay nanlalamig sa ating ginagawa. Tayo ay nananawa sa paglilingkod natin sa Diyos. Lagi natin itong ilagay sa ating isip, mga kapatid. Isang pribilehiyo para sa atin na tayo ay nakakapaglingkod sa buhay na Diyos. Lamang po ang tayo po ay manalangin.